Hi, kumusta? Ako nga pala si Chad, isang APS worker dito sa South Korea. Maraming nagtatanong kung anong itsura daw ng accommodation ko dito sa South Korea at kung may bayad ba ang accommodation ko. Actually, nagawan ko na to ng video noon, kaya for the second time ay ituturo ko kayo kung anong itsura ng accommodation ko. Ito nga pala ang company kung saan ako nag-work bilang isang APS worker. Ito ay matatagpuan dito sa May Ansan, South Korea. Bali yung area na to ay industrial park kung saan puro company ang makikita. Parang katulad sa mga industrial park sa atin. Yung accommodation nga pala namin dito ay detached. Ibig sabihin nasa mismong company ang dorm namin. Unlike sa iba na bukod. Nasa third floor nga pala yung dorm namin tapos sa baba naman yung mismong company. Isa din kasi sa provided ng employer isang accommodation ng isang APS worker. Isa din ito sa tinitingnan ng mga aspirants kung anong itsura ng tutuluyan nila. Pero para sa akin sobrang thankful ako sa accommodation ko dito sa employer ko. Dahil sobrang ganda at talagang komportable ako. Maliban kasi sa tagi-isang kwarto ay yung privacy talaga namin, which is good dahil walang maiistorbo. Lakas nga maka-hotel ang setup ng accommodation namin dahil tingnan nyo naman, sa huli pa lang sobrang ganda. Aakalain mo nag-rent ka ng isang kwarto. Dito naman yung living area namin. Dito kami usually tumatambay pag weekends para manood kung gusto. Magkwentuhan dahil walang pasok. Dito naman sa kabilang room ay ginawa namin tennis room dahil hindi naman nagagamit. Actually malaking room to dahil dito natulog yung mga bisita na pinapadala sa company para mag-work. Kaya lang di na nagagamit ngayon. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang kwarto ko. Ganito nga palang itsura ng bawat kwarto dito sa dorm namin. Sobrang spacious dahil medyo malaki. Parang ang studio type kumbaga tapos ang aliwalas pa dahil sa overlooking na view sa labas. Isa din talaga sa nagustuhan ko dito yung accommodation namin dahil talagang hindi tinipid. Sinigurado nila na magiging komportable ang mga foreign worker nila. And it's nice kahit dito na lang bumawi. Wala nga pala akong binabayaran sa accommodation ko dahil libre ito ng company. Unlike sa ibang company na umaabot ng 200,000 won o nasa 8,000 pesos. Kaya swertean lang talaga pagdating sa accommodation. Yung iba naman sa container van yung accommodation nila kaya pag summer sobrang init daw. Yung iba naman sa isang room, dalawa o higit pa ang kasama nila tapos malaki pa ang bayad. Kaya depende talaga sa company na mapupuntahan mo. Swerte mo na lang kung libre. Dito naman yung comfort room namin o shower room. Lakas nga mga aesthetic ng comfort room namin dahil sobrang lawak at madahing mga lavatory kaya hindi kami siksikan pag nagkakasabay-sabay. Meron ditong dalawang shower na ginagamit, dalawang cubicle. Sobrang spacious talaga at sobrang komportable. Punta naman tayo sa laundry area namin. Bali nasa 4th floor nga ito kaya hindi dami ng umakyat pag naglalaba. Hindi naman kami nahihirapan sa paglalaba dito dahil automated yung washing machine. I mean, hindi mo kailangan magbanlaw dahil pagsalang mo ng mga damit, mag-aantay ka lang ng isang oras tapos pwede mo na isampay. Madali lang din naman gamitin. Dito naman yung sampayan namin sa labas. At kung naboboard ka naman ay pwede kang tumambay sa rooftop habang mag-isang nakatulala. Humihigop ng kape. Sa mga APS aspirant dyan na gusto makapunta dito sa South Korea, galingan nyo palagi. Dahil one of these day, baka kayo naman ang makapunta dito. Sa mga APS worker naman na nandito na sa South Korea, kumusta naman yung accommodation ninyo? Alam ko, hindi naman tayo pare-parehas ng accommodation na tinutuluyan. As long as komportable ka, ay ayos lang. Ang importante ay ang dahilan kung bakit ka nandito sa South Korea. Annyeong!